channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Sagittarius. Okay, tayo po ay daily reading. Tingnan natin kung ano meron sa araw na ito. What is going on sa yung area of responsibility? And of course, I would like to say thank you po sa ating mga abangers. Ayan, hello mga my dear. Hello my dear. Ayan, hello my dear. Salamat po sa walang sawang pag-aabang at paghihintay po ng inyong mga readings. Thank you very much. And of course, sa ating mga bagong subscriber. Ayan. So, I hope na mag-enjoy ang ating mga bagong subscriber over here. And I hope na yung mga readings natin will be very helpful sa ating lahat. Okay. So, let me see, my dear. Silipin lang natin tong araw na ito. So, ang pinakauna natin na card is, I will be giving question. Okay? Itong reading natin ay may question, of course, para hindi tayo masyadong magtagal. Okay. So, my dear, ang pinaka-first question natin is, where I am today. Okay. So, nasaan ka sa mga oras na ito? Okay? Yung mental health, yung emotion, yung situation, titingnan natin, my dear, ha? Let me see. Where I am today. Nasaan ka ngayon? Nasa bahay. Nasa opisina. Okay? Titingnan natin, my dear. Pinapangiti lang kita. Medyo sticky pa rin yung mga cards natin, my dear. So, I guess hindi tayo magja-jumping card ngayon. Shuffle na lang natin talaga ng maigi tong cards natin and then i-cut na lang natin into 3 kasi medyo sticky talaga siya. That's the problem, my dear, if ang weather is like maulan, medyo moisty talaga siya. Kasi yung mga pepper, yung mga paper cards natin, my dear, ayan, is medyo nagka-clumpy siya. Clumpy? Okay, anyway. First question natin is, where I am today. Okay, first card natin para sagutin ang question na yan, I see, the Judgment card in reverse. Okay, my dear. Itong card na to is more on, ang tingin ko sa kanya is more on resurrection of the dead. Okay, it's more on parang, okay, you've been to a lot, Sagittarius, it's about time para mag-level up or mag-move on or something like that. If you have any karmic cycle, my dear, I like this card, okay? Kasi sinasabi ng card na to na kung siya ay naka-upright, ha? Okay, kung siya ay naka-upright. Pero naka-reverse siya nakita nyo naman. So, just in case, ano daw? Nalito ako doon. Nalito ako sa ginagawa ko. Okay, naka-reverse pala siya, sorry. So, dahil naka-reverse siya, my dear, ibig sabihin, hindi ka pa nakakaalis sa isang sitwasyon. Okay? It's like, it's really hard for you to get out from a certain situation, my dear Sagittarius, okay? Parang, naghihintay ka ng light, pero hindi mo alam yung light. Naghihintay ka ng go signal, pero walang go signal, my dear, okay? Hindi naman sinasabing wala yung light or wala yung go signal. Sometimes kasi yung light na yan o yung go signal na yan, my dear Sagittarius, is nasa atin talaga siya. Wala naman talaga siya yung parang typical na parang ilaw na makikita mo talaga na sumisinag galing sa kalangitan. It's not like that. Sometimes it's more on like kailangan nating tanggapin. Okay, kukunin natin yung next card natin. What would help me today? Anong makakatulong sa iyo, my dear, para ma-reverse natin itong judgment card, no? Kailangan kasi natin ma-reverse to, my dear. Kasi as of this moment, sinasabi, my dear, na walang resurrection na nangyayari. Hindi ka nakakaalis sa isang lugar, probably you feel trapped sa isang sitwasyon or isang relationship or whatever it is, okay? So, ayan siya. And at the same time, para naghihintay ka ng sign, pero
you cannot notice the sign. Hindi mo nakikita yung mga sign. So, tingnan natin. Next card natin is, what would help me today? Ano ang makakatulong sa'yo ngayong araw na ito? And we have here the energy of the Hierophant. Okay, naka-reverse din ang ating Hierophant. Okay. So, eto, kailangan na natin tong itayo talaga. Okay? Kasi pati ang Hierophant, my dear, is naka-reverse. Una, spiritual. You need to strengthen yung spiritual. Ang masasabi ko lang sa iyo ngayon, my dear Sagittarius, is kung ano yung paniniwala mo, dapat ganun din ang paniniwala ng mga tao sa paligid mo at ganun din ang mga bagay na ginagawa mo. Okay? So, ang Hierophant kasi is connected sa mga makamundo na mga bagay. Okay? It's more on normally ang nakukuha ko sa Hierophant is more on pagkalito, pagka-overwhelm, it's more on makamundo na mga gawain, my dear. Okay, yun ang nakukuha ko sa kanya. Kaya nga may dalawang ano dyan eh, may dalawang halos parehas na figure, okay, or parehas na tao. Kasi minsan may mga tao na mag-a-appear sa harapan natin and parang akala natin porket magkamukha or porket kambal sila, eh magkaparehas sila ng ugali. Pero no, it's not. So, yan ang totoong nangyayari sa mundo natin, my dear Sagittarius. Maraming mga bagay sa mundo natin na nakakagulo or nakakalito. Okay? Itong card na to is being mindful sa mga bagay na nangyayari sa mundong ito. So, paano natin siya mai-upright si judgment? Okay? Mai-upright natin yung situation mo ngayon at makaka-resurrect, magkakaroon ka ng judgment, okay? Resurrect from the dead, ayun ang gusto kong sabihin, if maayos natin to. So, I think it's more on kung ano yung naka-line up sa'yo, my dear. Okay? Huwag kang sumunod sa kung ano yung ginagawa ng nakararami. Okay, nahirapan talaga ako doon. No, huwag kang sumunod sa ginagawa ng nakararami, my dear. Kasi, hindi porket ginagawa ng lahat ay gusto mo rin. Okay? So, it's always important, my dear, na yung ginagawa, para makaalis ka doon sa isang sitwasyon. Okay, kunyari, sabihin natin, baon ka ngayon sa utang. Kailangan mong tingnan, my dear, kung bakit ka nga ba nabaon sa utang. Kailangan mong alamin yon. Kasi, I'm definitely sure na hindi ka naman mababaon sa utang kung hindi ka magastos or walang kahit anong makamundo na nangyayari, no? So, for example, broken-hearted ka ngayon, no? So, kung hindi mo i-accept, my dear, na meron talagang mga taong darating sa buhay mo para saktan ka or para maging lesson lang, mananatili ka dito sa reverse ng judgment. Mananatili ka talaga dito, my dear Sagittarius, hindi ka makakaalis dito. Ngayon, naka-reverse din kasi to eh. So, ibig sabihin, may nangyayari sa makamundong lugar mo na posibleng nalilito ka at naguguluhan ka. No, medyo mahirap siyang ipaliwanag kasi connected na to sa awakening. At ang awakening kasi ang pinakamadugo na ipapaliwanag so far para sa akin. So, madalas natatrap tayo, my dear Sagittarius, sa isang sitwasyon dahil hindi natin alam kung paano tumatakbo ang mundo. Okay, madugo talaga tong paliwanagan na ito. Okay. And si Hierophant kasi is more on a clarity, my dear. Sabi kasi, the what could help you, my dear? Recognizing, my dear, na itong mundo na to is mapanlin lang. Maraming kasinungalingan sa ibabaw ng mundo. So, kinakailangan mo maging mapanuri. Hindi ka nasaktan o hindi ka nabaon sa utang o hindi ka naghihirap ngayon dahil pinagtitripan ka lang. It happens for generation and generation and generations, my dear, na dyan talaga ang pinagdadaanan talaga ng mga tao. And posibleng pagdadaanan din yan ng mga susunod na henerasyon sa line-up mo, ng anak mo, ng pamilya mo, kasi yan ang format ng mundo. Okay? Ngayon, hindi ka pwedeng magpa-victim, my dear Sagittarius, at sasabihin mo na sinaktan kasi ako ni ganito and sinaktan kasi ako ni ganyan. And yes, given na hindi mo alam na mangyayari itong mga bagay na to sa'yo, kasi nga, first time mo siguro,
or kung second time mo man, baka nagkaroon ka ng amnesia nung first time. Kung third time mo ito na nararamdaman, abay, baka nag-i-enjoy ka na paulit-ulit na gawin ito. Kasi hindi magbabago yung isang sitwasyon, my dear, kung hindi mo talaga siya babaguhin. Kung patuloy ka na sumusunod sa flow ng mundo at hindi naman yan naka-line up sa'yo, walang mangyayari, my dear. Okay, yun ang pagkakaintindi ko dito. Kasi as of this moment, hindi ka nakakakita ng light. And hopefully, sa sobrang hirap i-explain itong reading mo, medyo nalinawan ka. Ang overall na paliwanag dito, my dear, is maraming nangyayari sa ibabaw ng mundo na pag hindi ka talaga naging maingat, pwede kanyang ipahamak. Awareness is the number one key. Kaya nga nandito si Hierophant. Itong Hierophant na to is connected to sa church, connected sa government, connected sa kahit ano na may kinalaman sa usapin sa love, pwede din kasi connected to sa relationship din kasi Hierophant nga ito. Okay. So, you need to be aware, my dear Sagittarius, na mayroong mga bagay na nangyayari sa ibabaw ng mundo to the point that this is the number 5 sa ating major arcana. Okay, and kung hahanapin natin yung number 5 sa lahat ng supporting cards, which is 5 of Pentacles, 5 of Sword, 5 of Wands, 5 of Cups, lahat yung tensionado na card. And lahat yon, my dear, is nangyayari sa ibabaw ng mundo. Okay? So probably baka lahat yon nangyayari sa iyo ngayon. Meron kang 5 of Pentacles, problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Bakit ka nagkaroon ng 5 of Pentacles? Nag-overspend ka ba? Naloko ka ba? Nag-too much love ka ba? Nagbigay ka ba na nagbigay? Walang limitation, walang boundaries? Bakit ka nagkaroon ng 5 of Wands? Okay. Ang 5 of Wands kasi is mga ano yun, parang tension, away, parang ganon, no? Hindi natin maalis actually ang 5 of Wands kasi maski saan tayo magpunta, meron talagang mga tao na hindi magiging masaya para sa atin. And sad to say, meron din mga tao, my dear, na sasadyain nila na malagay tayo sa alanganin kasi nga, yung pang sarili lang nila ang iniintindi nila. Ibig sabihin, sarili lang nila iniintindi nila. Wala silang pakialam kung maghihirap tayo, wala silang pakialam kung malulubog tayo sa utang or something, wala silang pakialam doon. Basta yung kanila lang is pangkasarili lang nila yung iniisip nila. Okay. Next na number 5 natin is the 5 of Cups. Okay. It's more on everyday gigising ka ang ganda nung araw na to pero nakapokus ka pa rin doon sa mga heartbreak. Kasi ang 5 of Cups is nakatingin siya dun sa 3 cups na natapon and hindi niya nakikita na mayroon pa ring cups na nasa likod niya. So, everyday na highlight lang talaga yung mga nangyari in the past. Anything na nangyari sa nakaraan, okay? So, what is the next? 5 of Sword. 5 of Sword is energy ng abandonment, okay? So, 5 of Sword is energy ng abandonment. Ibig sabihin, meron mga usapan, meron mga deals, meron mga plano na ngayon, baka ikaw, mag-isa ka na lang. Ikaw na lang talaga mag-isa. Solo flight ka na lang. So, kinakailangan mong i-accept yun, my dear. Okay? Kinakailangan mong tanggapin yung mga 5s na yon, no? Saan ang galing yung mga 5s na yon? Na Hierophant is connected sa number 5. So, ibig sabihin, kaya ko na-brought out yung mga 5 na yon because of dahil kay Hierophant. And they are all connected. Ganun ang tarot card. So, naka-reverse ito, Judgment, is because probably hindi pa talaga nagsisink in sa'yo na ito talaga yung rotation ng mundo. Ganito talaga siya. So, hindi magbabago ang mundo para sa'yo. Kinakailangan mong adapt. Ibig sabihin, matuto kang mag-adjust sa kung ano yung current na situation mo. Ang hirap ipaliwanag, bakla! Okay, so let's go tayo. What should I be mindful? Okay, ano dapat yung parang isaalang-alang mo ngayong araw na ito? Okay? So, next card is the energy of the moon card in reverse. Okay? Pag naka-upright to, maganda. Kasi ibig sabihin, you're getting out of your comfort zone. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng clarity, nagkakaroon na ng linaw. Everything is, nagkakaroon na talaga ng answer, okay? Pero to the point na naka-reverse siya, my dear, ang nakukuha ko lang dito, my dear, is okay lang na mapagod ka. Pero dapat matuto ka kung kailan ka mag-i-snap back.
no? Kailan ka babalik, okay? Hindi pwede na habang buhay pagod ka lang, 'di ba? Hindi pwede 'yon. Kasi hindi hinto ang mundo para sa iyo. Kung ikaw naman ay nalulungkot, okay lang na magdalamhati ka. Okay lang, it's okay. Pero hindi pwedeng habang buhay magdalamhati ka. Kung gusto mo, my dear, na ma-reverse natin si judgment, kailangan mong ayusin tong mga ito. You need to accept, my dear, na nangyari na ang nangyari at hindi na natin siya kayang ma-reverse. Ang kaya na lang natin gawin, my dear, is matuto doon sa pagkakamali natin. Hindi na natin siya kayang ma-rewind, lalo na pag may involved na ibang tao. Kasi kung ayaw ng tao na yan makipag-cooperate at makipagtulungan sa iyo, my dear Sagittarius, wala tayong magagawa. Kung gusto na ng tao na yan na umalis at iwanan ka, kahit umiyak ka dyan, kung ayaw niyang bumalik, wala tayong magagawa. Okay? So, ang pinaka-purpose natin dito, my dear, hopefully, sa August 8, kasi August 7 tong reading na to, naka-upright na si ating judgment. Or kung hindi man sa August 8, hopefully soon, 'di ba? Naka-upright na si judgment and meron ka ng acceptance na itong mga pain na pinagdadaanan mo, itong mga senaryo na to is talagang naka-program at naka-built-in yan sa mundong ito at wala kang magagawa, my dear, para baguhin yan. 'Di ba? Maski sumigaw ka pa, hindi yan magbabago. Ang kailangan mo, my dear, is baguhin yung mindset mo, learn from your mistakes, and learn how to adapt sa mga bagay na nangyayari sa buhay na to. Kasi kung na-broken hearted ka, sinaktan ka ng isang tao, definitely, may darating pang tao, my dear, na i-broken hearted ka na naman ulit. I-broke na naman yung heart mo. So therefore, dapat alam mo yan. Alam mo na merong screening dapat. Di ka basta-basta nagtitiwala. Dapat pinagsisibak mo muna ng kahoy, pinag-iigib mo muna, tinitingnan mo muna kung busilak ang damdamin. O nagbigay ka ng pera, sobra, naubusan ka, nabaong ka sa utang, o alam mo na kung anong gagawin mo. 'Di ba? Nasaktan ka ng todo-todo dahil nagmahal ka, nagbigay ka ng kung ano man ang binigay mo. O okay lang na malungkot ka, pero dapat magkaroon ka ng acceptance, my dear. Kasi sabi ko nga, itong judgment card, hindi ito, my dear, yung nakikita mo sa mga TV na parang ilaw na sumisinag doon sa kalangitan. Hindi ito yun. Yung judgment na yan is yung sa atin yan is it is the acceptance. Okay? Nakikita mo dyan, accept na nila na patay na sila. Na kailangan na nila magtumawid na mag-crossover. Hindi ko naman sinasabing tsugi ka na bakla, 'di ba? Pero it is just more on acceptance na nangyari na ang nangyari and ang pinaka role na lang natin ngayon or pinaka ano na lang natin is hindi na 'to maulit in the near future. Tama po ba? Okay. So my dear, yan ang nakakaloka mong reading para sa araw na ito. Pag tuwing lumalabas talaga si Hierophant at saka si High Priestess, nahihirapan talaga akong ipaliwanag yan siya kasi connected yan sila parehas sa awakening. Si Hierophant is may kinalaman sa makamundo and si High Priestess is may kinalaman sa usapin ng spiritual. Pero parehas yan silang connected sa mga bagay-bagay. Okay? So, my dear Sagittarius, yan po ang nasagap natin na message, energy para sa araw na ito. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, okay? Ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Woo! Bukas po ulit. Bye-bye!